Okay mga ka-trigger, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang isa pang katanungan ni Mrs. Dahil ito ay kapupulutan din natin ng aral. Kaya pinipili ko rin yung mga kapupulutan natin ng aral eh. Okay, ang sabi niya, Sir, pwede ba kuhanan ng permit to carry ang paltik? Salamat sa sagot. More power sa YouTube channel mo. Road to 50k subscribers. Okay, happy 48k na tayo. Dalawang tumbling na lamang at 50k na tayo. Sana next year umabot tayo ng 100k para lalo tayong sipagan. At yan, maraming salamat sa iyong katanungan ni Mrs. Dahil itong topic na ito ay baka kasi may nag-comment din sa akin na yun daw class A, pwede daw hindi ko na lang pinatulan, pwede daw palisensyahan, ay paltik din yun illegal, galing din sa illegal yun illegal manufacturer din yung class A. So isama na natin yung mga illegal manufacturer kahit pa yan ay class A, kasi baka mamaya may dala-dala tayong baril papuntang FEO papalisensyahan ko ito. Baka mamaya sa halip na malisensyahan yan, makalabuso pa tayo Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayo pasalamatan dahil sa inyong pag-like at pag-share ng ating mga videos dahil umabot na nga tayo sa 48k. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong kayo sa ating revenues. Ang ating YouTube channel ay itinutulong natin sa ating mga beneficiary. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan. Ang kita ng ating YouTube channel ay para sa kanila. Pang-allowance para sila ay makapagpatuloy ng pag-aaral. At maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan ito para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message lamang po kayo dyan para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. Kagaya ni Sir Noli Pisa America ng Virginia, USA. Maraming salamat Sir sa patuloy ninyong papaabot ng tulong sa ating mga beneficiaries na gusto rin makapag-aral. Okay, pagpalain kayo ng ating Panginoon. So pumunta na tayo dito sa sa katanungan na ito. May nagsabi sa akin, may nag-comment dito, pwede daw mapalisensyahan yung class A. Okay, tingnan natin yung batas. Kasi ayaw ko rin namang magsalita ng galing sa akin kasi may nagsabi rin yan, gumagawa ka na sarili mong batas So, pag may binasa naman tayo dito, hindi naman pinaniniwala ng iba. O yung isa nating basher, isinako ko na. Dahil sinabihan tayo na tanga. Pag below the belt na, isako na natin, tanggalin na natin. So, wala na siya dito ngayon sa ating YouTube channel. Inaalaw ko naman yung mga basher, wag lamang below the belt. Okay, pag nakadalawa ka na, sa una pasisya si lumuntad, sinabihan tayong bubo, okay lang. Pero pag umulit ka pa na below the belt, tatanggalin na rin kita. Huwag ka na manood na ating YouTube channel. Okay, hindi natin sila kailangan. Ang kailangan natin ay yung naghahanap ng kasagutan, hindi yung naghahanap ng ating mali at pipilitin tayong maging mali na parang sila lamang ang tama. Okay, tingnan natin yung yung batas. Sabi dito ay Philippine Gun Law, does paltic and Class A firearms from illegal manufacturers. Kahit mga Class A firearms from illegal manufacturers can apply for LTAF. Yun ang tanong natin Tanong natin yan sa Google. Nasabi ay malaking no. No. Paltic, illegally manufactured firearms, homemade guns. Nakano pa dyan are generally not eligible. Hindi po pwede. Hindi siya eligible. Hindi siya karapat-dapat for registration and cannot be used to apply for a license to own and possess firearms, LTAF, the Philippine under normal circumstances. Ayun, maliwanag na maliwanag. Malaking no. Ito, yung mga sinasabi sa batas? The standard process for acquiring a license and registration of firearms require the firearms itself to be lawfully
lawfully, ibig sabihin ay wala kang paglabag, acquired, nakuha mo o nabili mo, and its serial number and other details be processed through the Philippine National Police. Kasi ang mga pagkakakilanlan na lahat ng baril, ang pagkakakilanlan niyan, serial number, make, kung sino ang manufacturer niyan, kung saan galing yan ay nakadetailed sa National Police Firearms and Explosive Office. Nakadetail yan doon, nakarecord yan doon. Kung saan lupalop mo nakuha yan. Sabi dito, key points, Paltic are considered loose or illegal firearms and are subject to confiscation. O yan. Papalisensya mo yan, hindi ko konfiskahin ka pa at mapakakasuhan ka pa niya ng ano. Owner may face charges for illegal possession of firearms. Yun, nagkakaso ka tuloy. Nagpapalisensya ka lamang, nakasuhan ka pa. Okay? In good faith ka, ha? In good faith po, pwede papalisensyahan ko ito. Ay, naku, yari kang bata ka. In good faith ka, kulong ka na. Okay, so ayan. Mag-ingat po tayo kung meron tayong mga pag-aari na paltik. Firearms must be a valid origin. Dapat yan ay may valid origin yan, nakarecord yan. Saan galing yan? And transfer must go through proper legal channel. Kung yan ay transfer, dadaan pa rin yan sa legal channel. Okay? Dadaan pa rin yan sa legal channel. May mga, siyempre, may mga ano yan. May mga affidavit pa yan. Mga ano, alam na yan ng mga abogado. Sa abogado tayo lalapit. Hindi na sa akin yan. Okay. Legal channel usually involving licensed gun store or legal private sales. Okay, yung mga legalized na gun store, sila ang mag-aasikaso niyan. Yung mga ano na yan, mga documentation na yan. Kaya sabi ko nga, sa mga gustong bumili ng baril, punta muna kayo sa mga sa mga gun store, doon kayo pumili ng inyong baril at sila ngayon ang tutulong sa inyo para kayo ay magkamero ng ILTAP. Kasama na yan. Tutulungan siyempre kayo niyan kasi bibili ka sa kanila eh. Pipili ka muna doon kung ano yung bibilin mo. Okay, yun ang first step. At involving licensed gun store or legal private sales. Kahit pa yung mga private, halimbawa ko, gusto ko ibenta yung baril ko, may license naman yung baril ko, huwag kayong bibili ng walang license na baril. Baka sabihin naman yun, ikaw na magpalisensya nito, bayaran mo na, patay ka. Huwag, ang bibili mo lamang ay yung may license na at patatransfer mo yan. Okay? Hindi man niya nagbayaran kayo ngayon, akin na yung baril mo. Hindi, hintayin mo pang matransfer muna yan. Saka mo kukunin yan, hanggat wala pang transfer sa iyo yan, wala pa sa iyo yung ILTAP niyan, wala pa. Kailangan dadaan ka pa sa dadaan ka pa sa mga neuro, dadaan ka pa, marami ka pa pagdadaan, may video tayo niyan. Okay, private sales, proper documentation of AO verification. Yan, may mga verification pa yan sa Fire and Explosive Office, yan. Pero may amnesty program. Ito yung amnesty program, ha. Minsan kasi naglalabas ng amnesty program yung mga loose firearms. So, yung mga loose firearms, may period lamang yan. Halimbawa, itong buwan na ito, may amnesty. Pwede lahat ng mga, pwede mong yun yan. Pero, lulusot ba yan? Sabi dito, which have occurred periodically in the past, open explicitly, include Paltic firearms. With this usually being subject to destruction. Yung mga Paltic ay subject for destruction. Okay? Pwede mong isurrender yung mga Paltic, pero subject for firearms with this usually being subject to destruction. Ibig sabihin, sisirain yan. Okay, halimbawa, may Paltic ka. Pwede mong isurrender yan kung may amnesty. O lahat ng lost firearms, pwede ninyong isurrender, wala kayong kaso. O pupunta ka sa sa police station, meron kang lost firearms, kukuha ko ng amnesty, so surrender ko. Pero yung mga baril na yan ay subject for destruction, ang sabi dito. Okay? While some past allowed the chief
PNP to make exemption for some high-powered or Baltic firearms. This is not general rule. Okay. Nasa Chief PNP na yan. Okay, wala sa atin yan. Wala yan sa Baltic firearms is not general rule. Wala yan sa general rule, yung mga Baltic na yan. Any potential future amnesty would depends on the specific legislation on executive order. Dapat aalamin muna natin kung ano yung lumabas na amnesty. Alamin muna natin. O yan bagay yung mga pwedeng palisisyan lang o pwede mo mag-surrender, ganun, alamin natin yan. Nasa ano yan, nasa ano ng legislation executive order yan. Tingnan natin. Ito yung mga class A. Firearms not exceeding, ito yung mga ano, provided, ito, firearms not exceeding 7.62 mm caliber and not capable for automatic firearms can be registered by licensed citizen. Yan. Kung pwedeng ma-register ng license, provided they were lawfully acquired. Okay? Acquired through proper channel. However, if they come from illegal manufacturer, yan, yung mga class A, kung yan ay from illegal manufacturer, ayan sabi dito, kung yung baril na yan ay galing sa kahit pa class A at galing naman yan sa illegal manufacturer, they fall under the category of illegal firearms and those cannot be registered. Yan. Kahit pa yung mga class A, basta't nanggaling sa illegal manufacturer, maliwanag. Kahit paanong ganda niyan, class A yan, machine na machine, talagang sabi natin na kuhang-kuha ang clone, copy, yan ay galing sa illegal manufacturer, they fall under the category of illegal firearms under those cannot be registered. Hindi ma-registered. Maliwanag. Ang sabi pa, the LTAP is prerequisite for owning and registering any legal firearms. The LTAP process is for qualifying of the person, not the firearms. Okay. Ang LTAP ay ang kina-qualify ay yung tao. Kung qualified ba yung tao, hindi yung baril. And requires the person to comply with legal requirements including possessing legitimate source of firearms. Okay, na kailangan legitimate yung source ng firearms. Hindi man yan kung saan galing na mga illegal na manufacturer. Legitimately source firearms ang po pwede. Legit yung pinanggalingan. Hindi pa pwede yung mga paltik. Kahit pa na class A, ay galing naman niya sa illegal manufacturer, ay patay kang bata ka, hindi pa pwede yan. May paglalagyan ka. So yung yung nag-comment sa akin yan, na pwede daw malisensyahan yung mga class A. Kung yan ay galing sa illegal manufacturer, maliwanag na hindi pa pwede. Okay? Yan ang Pero kung yan ay galing sa gun store, legal distributor yan, pwede yan. Basta galing yan sa gun store, Pero kung nanggaling yan sa legal manufacturer, wala kang makitang dokumento. Saan galing yan? Putok sa buho. Saan yan sumingaw? Sa Danau. Galing yan kay firearms instructor. Ay, mapapahamak pati yung illegal manufacturer yan. Pag nalaman. Pati yan, mariraid. Okay, so yan, nakapupulutan natin ito ng aral. At huwag tayong basta-basta na, ay maganda naman itong baril na ito, klase ito. Pwede mong palisensyahan yan, Halimbawa, may nag-alok sa'yo, klase yan. Maganda yan. Pwede mong palisensyahan yan. Ayun, tanong, saan yung document mo, saan galing yan? Sinong gumawa niyan? Saan, ano ba yan? Galing ba yan sa abroad? O import ba yan? O galing anong gun store nang galing yan? Siyempre yung gun store, may yan. May authority yan para magbenta ng baril. Pero yan ay
ang mga baril niyan ay naka-record naman doon. Kung mai-record naman nung gun store yung baril sa FEU, mai-record yan doon. Pero bahala na siya doon sa anong gagawin niya doon sa FEU para mai-record yung baril na yun. Siyempre, i-record yan na nakasabi dito. Dapat yan, naka-record. Alam ang pinanggalingan. Okay, so yan lang. Ang masasabi ko dito sa batas na ito, kung nalalabuan pa kayo dito sa ating binasa, may abogado naman dyan. Magtanong kayo sa abogado o di kayo sa Firearms and Explosive Office kung kayo nalalabuan sa akin. At kung hindi rin kayo naniniwala sa akin, mas maganda rin talaga. Hindi ako yung authority. Ako lang ay nagbibigay ng guide, ha? Hindi ko sinasabing ako yung authority. Nagbibigay lang ako ng guide sa inyo para hindi kayo mapahamak. Hindi ko naman sasabihin sa inyo, pwede yan. Titingin tayo ng guide kung po pwede talaga. At kung hindi po pwede, sasabihin ko rin sa inyo. At lilinawin ninyo, tama ba yung napanood ko sa YouTube channel nito? Ito yung YouTube channel, tama ba ito, sir? O sabihin ninyo, andi dito ako, mukha ko yan. O, pwede ninyo yan. Kasi may nagsabi, may mga legal battle daw tayo eh. O sabihin ninyo, ito sir, tama ba ito? Pag sabing, mali yan, ay di, turo ninyo kung mali. Sabi ko, binasa. Nakasulat yan dyan. Okay, so, yan ang mga dyan. Pero, siyempre, wag na natin, pag alam nating mali, wag na natin gagawin. Okay? Mali naman eh. Pag sinabi yung mali dito, ay wag na natin gawin yan. Wag na natin ipilit yung mali. So, kasi meron dyan, maling-mali na eh, pinipilit pa rin. So, wag natin ipilit yung mali. Pagka tayo ay pusoy na, huwag natin pilit. Okay, ito na lang yung mga community spotlight natin ngayon. Shout out kay Alfredo Isidro, meron kang perfect, 100 plus engagement. Shout out kay Di Calibre Jr., meron kang 2 engagement. Shout out kay Raymond Nang, meron kang 8 engagement. Shout out kay Randy, meron kang 100 plus perfect na engagement. At shout out kay Tongkos Vlog. Okay, welcome, meron kang 1 engagement. Okay. At shout out dito sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Yan, meron na tayong bagong Papa Burger dyan. Halagang 40 pesos lang, buy one take one na. 24/7 bukas yan. Kahit brown out, may generator yan. At pwede rin kayo magpa-deliver. Tumawag lang kayo, may number yan. Okay, thank you very much.